Nilabhan ko pala yung elephant ni Sofia kasi kay Bana yan siya na toy. Dumikit siya. Diba yan? Nasobrahan ko ata. Tapos umiinom ng gamot kasi nga may hubag daw sa mukha. Hindi ko alam kung saan. I learned my lesson no, dun sa mga foreigner na yan. Is, hi mga lalabs! Good morning! Welcome back sa aming channel. And hello dyan, mga lalabs ko, mga laging nanonood sa ating channel at saka sa mga blenders din na andito. Thank you sa inyo. Medyo malakas yung ating boses kasi wala na si Bana. Yan yung pinaka una-unang magsasabi na, shut up! Turn it off. Yan yung mga laging sinasabi ni Bana. I don't know if nakaka-relate kayo sa mga Bana ninyo, sa mga asawa ninyo. Pero si Bana, ganyan yan siya talaga. Pero pag siya nanood ng TV, super lakas. So, anyway, na matapos yung aking paglalaba, nilabhan ko pala yung elephant ni Sofia kasi kay Bana yan siya na toy. Tapos, nakita ni Sofia, kahapon, nilinis ni Bana, pero sabi niya sa akin ngayon, labhan mo. Para kasi kagabi, talagang yakap niya yung yung elepante na maliit. Talagang, parang kasing tangkad ni Sofia at kasing laki. Siguro, na-feel niya yung comfort pag hinahawakan niya yung, or hinahag niya yung elephant. So, ngayon, nag-prepare ako ng aking baon. Ano lang dadalhin natin? Siomai at saka tinapay. So, dalawang break, dalawang baon, yun lang. And, maghugas ako ng konti. Super proud ako kay Bana. Alam nyo yung yung nag-grill kami sa labas. Tinignan ko ngayon kasi gagamitin ko sana yung grill pan. Pagtingin ko, adyan, wala na. Sasabi ko, nilinis kaya niya or tinabi lang. So, pagtingin ko, nilinis pala talaga niya. So, wala na akong gagawin kasi nilinis na niya. So, naglinis-linis na ako dito mga lalabs. So, ito na yung dinifrost ko na sa microwave na siomai. Ito yung baon natin. Oo, dumikit siya. Diba yan? Nasobrahan ko ata. Yan. I-air fry ko lang siya mga lalabs para walang talsik sa mantika. Dumikit man siya, uy. Sana, ayun. So, hindi pwedeng magbaon ng siomai na walang suka at toyo. Di kasi ako kumakain ng yung chili oil. Chili oil ba yun sa Pilipinas? Hindi Ito lang talaga sa akin. Mga lalabs, magkalimpyo ko. Pinapaspas, pinaptik sa aking mga tudlo kasi magka-cashier ako today. So, tsaka malinis na din, malinis, madumi din yung super dumi yung kuko ko. Kung sa Pilipinas pa to, every Sunday, 'di ba? Nagpalinis ka na kasi may pasok kinabukasan. Na-miss ko nga 'yan talaga. Dito, sariling sikap mo, meron naman pero hindi talaga yung katulad sa linis nila sa Pilipinas. Medyo high-tech dito yung mga ginagamit. And then, medyo sayang din yung bayad kung tutuusin. Kasi hindi naman talaga ako mahilig sa mga, yung sa mga cutics. Dito lang talaga ako
Yung sa nag-cutix ba. Yung last time, di ba, nakita nyo, may acrylic ako ng mga nails. Maganda yun siya, kaso lang, yun nga, pag natatagalan din, medyo nadudumihan na ako, tapos, ano siya sa aking buhok, nasasangit siya sa aking buhok ba, pag ano, tapos minsan sa gabal siya, pero ang ganda yung tignan, talagang super ano, maganda tignan yung kuko nyo. So, gagamitin ko lang tong bago kong binili from Essence. Itong Essence, Shine, Easy Shine something. Shine Last and Go Gel Nail Polish. Color nito, Matchmaker. Matchmaker siya sa Essence. So, mura lang siya mga lalabs. So, ganun lang. Kunting hindi medyo perfect kasi wala tayong time sa mga perfect na yan. Mag-nail file lang ako tapos na. So, habang ay, mga lalab, shout out pala dyan sa may mga fiesta sa amin. Sa Aluran, Misamis Occidental. Hello sa mga taga-Aluranon. Mga Aluranon dyan. Happy, fiesta, Viva San Mateo. Pagkatapos naman nito, yung fiesta naman ay September 29, Iligan City yan. Viva Senior San Miguel. Alam ko, no? Uy, shout out, madami na akong nakikita na kahapon dispiras. Yung sa amin pala hindi kami naghanda kasi walang mag-asikaso, tapos sila mama lang at papa, tapos may COVID pa tayo. So kaya hindi kami naghanda, tapos palagi sila dun sa kabilang bahay. So walang handa na nangyari. Tapos na mga lalabs, ma-share ako sa inyo. This time ko lang din mag-o-open about ako sa family ko din sa Pilipinas. So, kaya nga piyesta sa amin, nagkausap kami ng mama ko, tinanong ko siya kung kumusta na, ganun. Tapos, yung bunso namin, may pala, nabalaka ako kay sabi pa naman na, umiinom daw ng gamot. Sabi ko, anong gamot? Kasi may mga misunderstanding sila ng papa ko ngayon. Sabi ko, bakit may gamot? Kasi daw, uminom daw. Yung kapatid ko, palahubog. Palahubog siya mga lalabs, ulit patawon. Wapay buot, mamas boy man. Baw. Para sa amin, kulang pa ng ng tawag nito, kulang pa ng training pa. Bawa ng bataa siya lang yung iba sa amin ng kapatid ko na si Marting Maldito, kung kilala niyo siya. Kung gusto niyo pong makita yung kapatid ko na si Marting Maldito, meron po siyang YouTube channel. Doon po siya sa description box ko, or ilalagay ko po dito yung name ng channel niya. Yung isa naming kapatid, yung bunso namin, andun pa sa Pilipinas, nagtatrabaho din sa Kapitolyo. Tapos, yun nga daw, nagalit si Papa kasi uminom daw. Tapos kasi fiesta, tapos marami mga kaibigan. So, yung uminom, tapos umiinom ng gamot kasi nga may hubag daw sa mukha. Hindi ko alam kung saan hubag. Hubag sa Tagalog is namamaga. So, hindi ko alam kung yung namamaga. Tapos sabi naman ni Mama, lusay. Ano yung lusay sa Tagalog? Parang bang lusay na mga maliit-liit. Pero hindi ko pa nakita talaga yung picture. Sabi ko, picturean mo para makita ko. Hindi pa ata nag-reply. So, as matandang kapatid, so nabalaka ako kasi yung mga hubag-hubag na yan, hindi natin yan tawag nito, hindi natin yan take for granted, no? Hindi lang natin, okay lang yan, lusay lang yan. So, dapat kasi matagal ata to reklamo din ni Mama, pero hindi din sila napunta sa, yung magpa-check up ba, tapos mabalaka ta kasi nasa abroad tayo, pag may mga problema dyan, o saan kukuha ng pera, di ba? Sa atin din yung hihingi ng pera. So, dapat mabalaka tayo. Sabi ko sa kanila, kung may mga gibati kayo dyan, kung may mga nararamdaman kayo na about sa health, huwag kayong magkumpiyansa, lalo na sa mama at papa ko. Sus, Ginoo ko Lord, kamulan dalawa dyan. Ang layo namin, ang kapatid ko din dito. Tapos yung kapatid ko pa doon sa Pilipinas is lalaki. So, nabalaka ako ngayon kung yung hubag na yan. So, Mama, Papa, punta na kayo sa ipatingin niyo sa ospital kung lusay lang ba yan. Kasi, nabalaka ta ba, tapos mag-isip tayo dito, nasa malayo tayo, hindi maganda yung mga ganyan, no? So, kaya kami nakapag-usap ni Mama at na-share ko sa inyo yung tungkol sa kapatid kong bunso namin.
Ay, nako, buhay talaga. So, makaingon mo ba mga lalabs? Ano ba yung vlog niya? Naglilinis lang kuko tapos nagva-vlog pa. Kasi, ano, para double time ba? Double purpose. Kasi pag nagsalita ka, dapat may ginagawa ka dito. Ganito yung life dito sa abroad. Talagang, ano, madalian. Nagmamadali na talaga ako, OMG. Kasi kanina umaga, nag-edit ako mga palalabs 5 o'clock para sa alas 7. So, 2 oras ko lang siyang inedit. Pero hindi yung 2 oras kasi 6:30. Gumising na si Sofia. Nahanap pa ako ng breakfast. Nagbinihisan ko pa si Sofia. So, medyo kulang-kulang yung time ko kanina. Na-late siya ng 3 minutes. Pero, okay pa din yung upload natin. So, tinatry natin na mag-upload talaga as much as I can. Since usapang fiesta tayo, so na-miss yung mga torta, yung mga budbod, yung mga lechon, yung mga humba, yung mga dinuguan, yan yung na-miss ko talaga pag fiesta. Tapos pag fiesta kasi, madami ding madaming mga, yung mga ini-invite mo, yung mga kaibigan mo dati, kasi barkadista ako dati, yung mga barkada ko dati nung ex ko, puro lalaki. So, lagi yan sila sa bahay. So, yung papa ko din, galit yan kasi daw yung mga barkada ko puro daw lalaki. Tapos yung auntie ko din, galit sila kasi barkadista daw ako ng mga lalaki. Kasi maano talaga ako yung tawag nito. Yung, ewan ko, sabi nga ng patid ko, para daw ako mayor or politiko kasi mahilig ako mag-shake hands. Lahat ng tao sinasabihan ko ng hi. Yung ganun yung sinasabi nila. Tapos, share ko sa inyo, one time, nagka-boyfriend ako. Taga sa amin. Hindi ko lang sabihin yung pangalan. Ay, kasi hindi na yun importante. Taga sa amin ha. So, Pilipino siya, yung boyfriend ko. Tapos, hindi ko pala alam, may boyfriend siya. Ay, may girlfriend siya iba. Wala nga, yung girlfriend niya, taga Davao. Tapos, pumunta pala kasi fiesta sa amin. So, pumunta sa lugar namin. So, nung nalaman niya na yung shota niya, yung boyfriend niya is andun sa amin, agoy, gisulong ko, mga lalabs. Pinuntahan ako sa bahay. Inatak ako ng babae. Tapos, may nag-message na dun sa lalaki na, huy, andito yung girlfriend mo. Ay, nako! Inangkas niya yung babae sa motor niya. Umalis silang dalawa. Tapos, iniwan ako mag-isa. Tapos, yung babae, parang minura ata ako. Hindi ko alam. Blondie pa naman yung buhok. Taga Davao. Sabi ko, gandang-ganda yun sa sarili siguro. Tapos, maputi siguro yun. Ako dati, Pilipina. Parang Pilipina. Probinsyana ba? Davao City is syudad yan. Amin. Probinsya yun. So, sabi ko, na ano ata tayo nun, naawangan tayo, parang mas maganda ata sa akin. So, ganun yung, tsaka, basta hindi ko yung makakalimutan. Buti na hindi kami nagkatuluyan nung boyfriend na yun. Kasi, sinungaling siya. Pinasok lang pala ako sa sa butas na, natawag nito, na naloko ako ba. Ay, may isa pa din akong i-share sa inyo. Fiesta din, usapang fiesta pala to. Nung before ko na-meet si Bana, yung isa din na relasyon na medyo serious is yung foreigner din na boyfriend ko, ex-boyfriend. Foreigner na ex-boyfriend ko, siya Frances siya, taga Paris, taga France. Tapos, nung nag-meet kami, nag-stop ako ng work kasi nga, akala ko, kakasal na kami dalawa, kulang hiya. Kasi, feeling ko talaga, kasi dami na namin pinag-uusapan yung mga bagay na yun ba. Pagkatapos nun, dinala ko siya sa amin. One thing din, mga lalabs na, I learned my lesson, dun sa mga foreigner na yan, is, dadalhin nyo yung lalaking sa tingin nyo ay serious, at saka totoo sa inyo, yung para bang kayo na talaga, dadalhin nyo sa bahay nyo, pag mimit nyo sa parents ninyo, or sa family ninyo, pag sure na talaga. Kasi yung nangyari sa akin, dinala ko siya sa amin, akala ko sure na, pero hindi. So, madaming tampuhan na nangyari and then, I learned also my lesson, na kasi fiesta yon at saka ako yung humawak ng pera nung Frances. So, nag-usap naman kami, sabi ko, ikaw kasi wala akong trabaho. So, sabi ko, baka pwede kang mag-share. Sabi naman niya, okay. Pero, na-shock siya kung magkano yung shinare namin, parang something, shinare niya kasi pera niya yon, which is maling-mali talaga ako ng dati. Parang
tinake ko ba for granted siguro. Inaamin ko na mali ako noon. May lesson learned ako na pag mga ganyan talaga, as much as possible, wag niyong pagastusin yung mga foreigner. Kasi isa din yan sa mga first impression nila. I think isa din yun sa medyo nag-change yung attitude niya. Na, ganito pala dito sa Pilipinas. Ganito pala to sila. Parang ganun ba? So, at the time also nun, parang walang-wala kami. Palagi naman kami wala-wala. Mahirap lang din naman kami. So, parang, hindi naman parang wala. Parang, nag-share lang din ako kasi may foreigner, ganun. So, and then, isa din sa napansin nung tao na yun is, bakit daw yung mga tao is, pumapasok lang sa bahay, tapos kumakain at saka umaalis. Nag-usap na kasi kami nun after na, nag-away na kami. So, nag-away na kami. And sabi niya, magkano daw yung nagastos? Bakit daw yung tao ganyan? Sabi ko, fiesta yan. Hindi niya maintindihan. Hindi niya mag-gets. Kasi diba, wala yan sa culture nila yung mga ganyan. So, sabi ko, yun, isa na yun sa mga minus points na pag may foreigner ka. So, dapat mag-ingat ka talaga. Pero kung okay naman sa foreigner, why not, diba? So, wag mong biglain. So, yan yung isa din sa medyo naging, lesson learned sa akin din. Kaya kay Bana, talagang wala yan siyang ginasto kahit piso. Kaya siguro na-impress siya sa akin. Kasi ako lahat gumastos nun. Kami lahat gumastos nun. So, yan yung din sa aking isang relationship. So, dapat mag-ingat kayo sa mga foreigner. Huwag yung gastos ng gastos as much as possible kasi hindi mo pa alam yung mangyayari. And then, I give up my work para sa kanya na hindi pala naging okay yung kalabasan kasi hindi kami nagkatuluyan. Hindi kami magkaintindihan. One thing na problema nun was our language barrier talaga. Pag nagsasalita ako ng English ng mabilis, nawawala siya sa passing. So, hindi niya ako maintindihan. Hindi na siya makasabay ba. Tapos, pag nag-e-explain na din siya, medyo nahihirapan siyang mag-English. So, parang communication kasi is very, very important talaga pag may relationship. Kahit anong relationship talaga, importante talaga yung communication. Kahit pa mag-asawa na kami, diba, na dapat din may communication. Kasi minsan, papansin ko, wala na talaga may communication ni Bana. Kasi din, ibang time siya, ibang time din ako. Pag uwi niya, pagod na din ako, natutulog na ako. Tapos minsan, dyan pa si Sofia, may bata. So, mahirap talaga. So, ang dami ko na namang sinasabi mga lalab. I think, i-end ko na din tong vlog na to. Kasi sobrang mahaba na ba. So, ganun lang. And then, mag-shout out na lang din ako, okay? Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button. And, paki-like na din mga lalabs. Kailangan ko po yung like ninyo. Please visit my Facebook page. It's CNNL. May TikTok din ako. Kung gusto nyo akong makita sumaya or mga kapraningan ko, andun din. It's CNNL pa rin yung TikTok. Taka Instagram ko is it's CNNL. Mga lalabs, mag-shoutout muna tayo. As usual, bago natin i-end yung ating vlog, mag-shoutout muna tayo. Habang inaantay ko din si Dada na matapos sa paglilinis. So, ito yung video na gayahin ko daw si Steph ng Team Blended. So, shoutout to Mama Violi and Mira, Jeron and Kin, shout out to Carolina Andres, William Di Fatima, Romana Ramirez, shout out to Blumen family, Yoli Andres Idia, shout out to Inlavin, shout out to Warlita, William Haley, Inepes Joe, Frau Jen, It's Winter 2003, Golda Sanchez, Ania Obi, tama ba? From Agusan del Sur, Mitch Gemini, shout out to Loida Santos Patino, shout out to Joe Bilyesa, shout out to Ma'am
Tess Domingo. Shout out to Feli Fajardo. Shout out to Joyce Celasor. Shout out to Adela L. Destajo. Hi! Happy watching! Shout out to J. Rose Page. Shout out to Lenny Cardenas. Shout out to It's a Bing Thing. Belated happy birthday sa'yo, Sisi. Shout out to Inday Kamote, Arlene Agustin, Miriam Kala, Josel, Chris, and De La Cruz. Maarting maldito, of course, yung kapatid ko. Pakisubscribe po yung channel niya. To Christina Cassandra Oloroso. Ganda ng name. Shout out to Chen Kuting. Shout out to Love in Scotland. Shout out to Lucky Cutie. Shout out to Inday Zelly. Shout out to Ophelia Turalba. Shout out to Emma De La Cruz. Shout out to Paula Roque. Shout out to Amethyst Salikab. Shout out to Carolina Andres. Romana Ramirez. Maria Teresa Grimisan. Ito, lagi itong nanonood sa ating mga vlogs. Si Ma'am Esther Dilag. Shout out to Gab Barbado. Shout out to Eileen's Journal. Shout out to Sasu Gomez. Shout out to Ofelia Marcelo. Victoria Cabiasa. Beauty Forever 08. Susan Canizares. Mr. Bot and Brisa Competitions. Brisa. Shout out to Conchita Rojas. Shout out to Anita Severino. Shout out to Mick Sinyabe. Shout out to Arlene Gonzalez. Shout out to Nati Estepa. Shout out to Kim Perada. Shout out to Baguio Family J. Shout out to Teresita Alivio. Shout out to They Call Me Vina. Shout out to Mary Jane Kalumpang. To Alma Munoz, Mary Lan L, and Giono Chu. So, maraming salamat po. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지.